Base sa ilan natin mga official, particular dito po kay Philippine Coast Guard spokesperson na Commodore J. Tariela. May respond na po ba si Secretary Lazaro? Inaabangan ko po yung sulat niya in response to my formal letter sa kanila para sa isang decisive action ng ating Department of Foreign Affairs sa Chinese Embassy dito sa Manila. And umaasa ako na magkakaroon kami ng malaman na communication tungkol dyan soon. No? Kasi China is really the Chinese Embassy is being a bad guest here dito sa Pilipinas. Dapat mas magpakita sila ng respeto sa kanilang host country, sa atin. Yung mga recent na actuations nila laban kay Commodore Tariela at iba pang mga Philippine officials na tumitindig lamang ng tama para sa ating national interests at dinedepensahan yung ating Navy, Coast Guard, mangingisda, pati yung ating kalikasan sa dagat. Tuwing ito ay nilalabag ng China. Tama lang yon, no? On the part of Philippine officials, at ang pag-atake sa kanila ng Chinese Embassy ay paglabag, no, sa Vienna Convention on Diplomatic Relations. Kaya humihingi ako ng tugon mula sa DFA tungkol dyan. So ma'am, ano ba yung decisive action na dapat inasahan nyo na gawin ng DFA? Pwedeng i-call ng DFA ang attention ng Chinese Embassy dito sa Manila tungkol nga sa kanilang unacceptable na behavior at paalalahanan sila na mayroong Vienna Convention na dapat nilang ino-observe at hindi nilalabag. Masyado namang pa-victim ang pag-uugali ng Chinese Embassy dito sa Manila. After all, sila po yung umaatake ng lasers at kung ano-ano pa sa ating mga uniform services. Sila ang nagtataboy sa ating mga mangingisda sa fishing grounds ng Pilipinas. Sila ang sumisira ng ating likas yaman sa dagat. So tigilin nila yung ganyang masyadong pagiging balat sibuyas. Samantala kami naman na mga nagtatrabaho at opisyal sa iba't ibang sangay ng gobyerno, magpapatuloy kami sa pagtataguyod ng ating pambansang interes at hindi kami pwedeng manahimik lamang. Hindi pwedeng manahimik lamang si Commodore Tariela, si Senator Kiko, si Rep. Laila at marami pa kaming mga iba. Hindi kami pwedeng tumigil at hindi kami titigil dahil lamang baka ma-hurt yung feelings ng Chinese Embassy. Hindi pwedeng tumigil at hindi pwedeng matakot, ma'am, na magsalita at kung pumuna. Bakit kami matatakot magsalita? Tungkulin namin magsalita kapag kailangang itaguyod ang interes ng Pilipinas at nating mga Pilipino at lalo na kapag nilalabag ang karapatang ito. Ma'am, are you a little bit disappointed sa DFA dahil wala nga silang agarang decisive action na ginawa tungkol dito? Hindi na ako nagkaroon ng pagkakataon na ma-disappoint dahil at least sumulat na ako kay Secretary Lazaro at umaasa ako na siya ay magpapadala rin ng formal na sulat at na magkakaroon kami ng direct communication tungkol dito. So, I am hopeful na tutugunan nila kung hindi man ay isinasagawa na ang isang tugon sa aking panawagan. Ano yung possible implication kung walang gawing aksyon yung concerned government agencies natin like the DFA? I don't think that's an option na pwedeng i-consider ng Philippine government kahit aling branch sa amin. Dahil hindi lamang na may foreign government sa pamamagitan ng kanilang embassy dito na nagkakaroon ng social media and verbal attacks laban sa Philippine officials. Pero yun na nga, ako bilang miyembro ng legislative branch ay nanawagan na sa pinaka-responsible na executive department na pamunuan nila ang isang tugon ng gobyerno sa ganitong unacceptable behavior ng isang foreign embassy sa Pilipinas. How about the president? Dapat po ba siya maglabas din ng statement dito, ma'am? Well, nasa sa kanila yon. Pwede silang maglabas ng statement. It would be consistent dun sa kanilang pagpihit sa dating foreign policy na halos exclusively nakatutok lamang sa Beijing papunta sa isang mas malawak
na alyansa ng mga like-minded nations. So hindi lang bumabalik sa traditional alliance sa Washington, pero nagre-reach out at tumatanggap ng suporta sa mas maraming mga bansa na naniniwala sa rule of law at sea, naniniwala sa mapayapang conflict resolution at conflict prevention, naniniwala at kampi sa atin sa ating tagumpay sa Hague Tribunal, no, vis-a-vis China at yung kanya ngayong isinaisang tabing 9-dash line. Any related question? Wala na. Ma'am, may nakita akong picture na pinost ni dating Senator Antonio Trillanes, meeting nyo with Senator Laila de Lima, sino ba bang makasama? Si Lacson ba yun? Alex Lacson. Alex Lacson. Ano po yung naging agenda ng meeting ninyo? Hindi po yun meeting, kaya wala pong agenda. Yun po ay regular na dinner namin ng dating mga senatorial candidates noong 2022, tuwing may birthday. And yung dinner na yon ay celebration namin sa birthday ni Alex Lacson mismo. Tuwing Pasko din o New Year, nagdi-dinner kami these last 4 years. So masaya ako na sustain namin yun. So of course doon pwede naming pagkwentuhan kahit ano, no? Pero walang agenda kasi hindi po meeting. Walang napag-usapan about the 2028 elections? Of course, kasama na po yun sa mga personal at saka work updates ng bawat isa. As I said, free-flowing lagi ang conversations namin. Kaya naglo-look forward ako sa mga dinners namin na iyon several times a year. So napag-usapan din yung mga current events, yung mga national issues na kinakaharap ng ating bansa, ma'am? Of course, lagi po. Kasi whether nasa gobyerno kami, tulad namin ni na Rep. Chel, Rep. Laila, or wala na, or wala sa gobyerno, tulad ng ibang mga kaibigan at kasama namin, lahat laging concerned sa ganyang mga issues. Ma'am, kayo actively nagpa-participate sa Blue Ribbon Committee hearing. Kayo ba'y kontento dun sa takbo na investigasyon? Kasi yung Minority Bloc naglabas ng report na parang nag-express ng disappointment, binabatikos, parang hindi sila kontento sa takbo ng investigation. How about you, ma'am? Hindi ko pa actually nabasa yung buong report. Okay, that's one. And definitely, si Blue Ribbon Chair, Senator Ping, ay kayang-kayang at substantively ma-address yung anumang issues tungkol sa pagkondukta ng hearings ng Blue Ribbon na I have been very satisfied to participate in and will continue to participate sa mga hearings na ito. Pero uubra po ba yun na wala pang report yung Mother Committee pero may nauna na report yung minority or may mali po sa proseso nangyari? Well, that's a valid question kasi ang precedent na naalala ko, naalala nyo siguro nung nasa minority kami ni dating Minority Leader Coco Pimentel, nakapag-submit din kami ng isang minority report noon, 'di ba, doon sa sugar smuggling fiasco at ginawa po namin 'yon pagkatapos ilabas yung committee report ng Blue Ribbon noon at nabasa namin. And so our minority report was a comment on and a constructive criticism too at may proposals kami doon. So, nung panahong iyon, pinayagan ng Blue Ribbon Committee i-attach yung aming minority report dun sa committee report ng Blue Ribbon. Okay, so pwedeng meron kayong kontra committee report ang minority, pero kung nakapag-submit na ng committee report yung Mother Committee. Yun yung naging president namin ni dating Senator Coco noon at nung panahong iyon, tinanggap at inattach ng Blue Ribbon. Okay, Mean? Ma'am, ang sinasabi kasi ng ilang mga taga-minorya, bitin na bitin daw po yung hearing ng Blue Ribbon. For example, pinatawag yung dalawang staff doon sa may 30 Tamarin po na sinasabing may kaugnayan yung si Diskaya kay Romualdez. May mga ganun daw, and for example, coordinates na parang ang haba daw ng oras for that, samantalang na-establish na before. May ganun din po bang feeling kayo na may mga pagkukulang sa pagdinig po? O you're very satisfied with how it is being conducted? So far, I'm satisfied at dahil alam kong magpapatuloy siya. Hindi pa siya na-adjourn, magtatawag pa ng susunod na hearing. And for sure, I will also follow up certain issues na hindi pa kompletong nasagot ng mga resource persons. Yung coordinates, nakaka-frustrate talaga yung issue iyan. Kasi unacceptable sabihin na
anyway, yung coordinates ay in the same area generally nung proyekto. Hindi, kaya nga coordinates dapat precise, dapat accurate. Alam yan ng lahat ng inhinyero. And I'm not even an engineer, pero alam ko yan. Tuloy na sayang ang oras, ang resources, pati ang pasensya ng taong bayan. Dahil inamin ng mga government or executive resource persons nung nakaraang hearing na halos kailangan ulitin ang halos lahat ng mga audit at internal investigation nila. So I am hoping na yung ICI, yung Ombudsman, yung DOJ ay magsasagawa ng kompletong kailangang re-investigation or re-internal audit sa lahat ng mga proyektong suspected ngayon, either ghost o di kaya ay substandard. At huwag na huwag gagamitin ni naman yung issue ng inaccurate, of all things, inaccurate coordinates para maliitin ang galit ng mamamayan or anong sabi ng mga bata, gaslight ang publiko, no, sa indignation talaga at pagnanasa sa katotohanan at hustisya. Yung dalawang resource persons na inexcuse na nung hearing, but I do recall na ako mismo hindi ako nagtanong sa kanila except for one, no, tungkol sa sino yung binanggit nilang law firm. Pero I recall na tinanong muna ni Chair Ping kaming lahat kung meron pang mga tanong sa kanila, at nung wala nang nagtanong pa bukod sa amin, ay sa kanila in-excuse. Wala rin namang nagpipigil, as far as I know, sa isang Blue Ribbon hearing, ongoing investigation, ipatawag ulit ang mga resource person na earlier na dismiss na. Na-observe ko yon nung investigations ng Senate Committee on Women and lalo na sa Blue Ribbon. Hello. Ma'am, comment lang din. Doon napansin na rin namin yung reaction nyo doon sa hearing. Pero may ilan na pong nagsabi na medyo makapal daw po yung mukha ni Curly Discaya. Medyo? Nang sinabi po niyang parang Sila nanakawan. I know, right? Kaya talagang ilan sa amin halos mahulog sa silya. I mean, hello, sasabihin niya na ninakawan sila. Parang, parang hinold up tayo, tapos kailangan pa nating mag-sorry sa hold-upper. I mean, tigilin na ng mga Diskaya yung ganyang pag-iiwas sa mga tanong or outright pag-deflect sa direction na gustong tahakin ng hearing. Kung talagang gusto nilang makipagtulungan sa gobyerno, simula na sa Blue Ribbon Committee, kung talagang gusto nilang matanggap sa Witness Protection Program, dito pa lang sa Senado, simulan na nilang sagutin ng tapat at kompleto lahat ng aming mga tanong. Tigilin na yung mga yun na nga, hold-upper, pretending to be the victim. Tigilin na yung mga pagdadahilan na kesyo hindi daw sila pinapasok ng City Hall sa office nila na, by the way, may credible source kami na hindi yan totoong nangyari. Sa halip na sabihin nilang wala na silang employees, kaya't hindi na ma-recover yung records. I mean, oh come on, no? Inamin mismo ni Sara Diskaya nung isang early hearing na definitely 2016 pa lang, nagsimula na silang tumanggap ng malalaking kontrata, pati sa flood control mula sa gobyerno. At tansya ng Blue Ribbon, from that 2016 to 2025, mga 305 billion pesos worth, kung di ako nagkakamali, ng kontrata ang na-secure nila sa gobyerno. Imposibleng ganyang kalalaking mga proyekto talaga ay walang paper trail at wala silang access doon. Ano kahalaga na makuha pa yung ledger? It seems to be the missing piece, ano? But It is. right now, hindi talaga nilalabas. At minsan nang umoo si Curly Discaya sa Blue Ribbon Chair na isasubmit nila yan. So bakit biglang iba na naman ang tono nila at ang daming pagdadahilan, tinatapon pa sa DPWH na sila na lang daw ang mag-provide sa committee ng ledger na yan. It is a very important and big missing piece dahil the first 6 years na tumatanggap sila ng malalaking proyekto and therefore ng malaking pera date back to 2016. Sa akin, yung kay dating DPWH Secretary Bono, na-confront din po siya tungkol dun sa more than 2 billion na di umano ay kickback niya. Are you satisfied with the denial po? Well, some of my colleagues have already said na yung ganyang klaseng flat-out denial
bagamat isang defense siya, it could be considered a weakest defense. So, hindi rin po tumitigil yung Blue Ribbon at yung mga miyembro namin to try to tease out the complete picture. Ma'am, do you think na-establish dun sa Blue Ribbon Committee hearing yung connection ni former House Speaker Martin Romualdez sa mga diskaya sa pamamagitan ng dalawang babaeng witness, or medyo hindi gaanong na-establish? Well, for the first time again, nabanggit yung pangalan nila. So, I guess, bukas din yung pagkakataon na dumalo sila sa susunod na pagdinig at ibigay yung kanilang panig. After all, dati na siyang inimbita sa Blue Ribbon hearings. Si former Speaker Romualdez. Opo. Mhm. Pero better ba kung mismong former owner nung bahay ang humarap sa Blue Ribbon Committee hearing? I think nasa kamay yun ni Chair Senator Ping dahil nung natanggap nila yung information, ayun na nga, na-secure nila yung appearance at least nung dalawang witnesses na sabi nila may personal knowledge sila dun sa kanilang sinasabi tungkol kina Curly Discaya at yung dating speaker. So ma'am, the way na nagpa-participate si Curly Discaya, sa tingin niyo hindi siya talaga pwedeng mapasok sa witness protection program, hindi siya cooperative? Of course, it's for the DOJ to say kung tatanggapin nila o hindi yung ganyang klaseng witness at bigyan ng proteksyon. Pero dito pa lang sa Blue Ribbon, hindi siya nagpapakita ng good faith, which as I understand is one of the requirements ng DOJ para mag-consider ng applicant sa witness protection program na handa at talagang magsasabi ng buong katotohanan. And then kay Bunoan, yung pagsasubmit ng maling grid coordinates, sa tingin nyo attempt yun to cover up yung issue ng flood control anomalies? Kung sino man ang nag-submit, kung sino man ang nag-generate ng inaccurate, wrong grid coordinates at nag-submit nito, and sa ganyang submission, syempre, at sinabi niyon, may command responsibility ang in command of any department who is the secretary. Tulad nung ibang resource persons namin, hindi ko mahulaan kung ano yung original motive, but the effect is so negative. Dahil lalong pinahirapan, hindi lang yung pag-imbestiga dun sa original na crimes, pero lalong pinahirapan mismong yung ongoing nilang mga internal audit at investigations. Sinayang yung mga naunang ginastos in human and financial terms at pinilit na kailangang ulitin. So it's a double frustration sa ating publiko. Okay, Amor. Ma'am, ano po for you yung gahan nung naging testimonya nung dalawang witnesses na may role si Curly Discaya dun sa pagbili ng property ni ng former Speaker Martin Romualdez? I think yung testimony nila adds at the very least interesting elements, and sa patuloy na pag-imbestiga ng ng Blue Ribbon Committee ay maaring madiskubreng importanteng elements ito ng buong kwento na sino-sino ang may ugnayan sa isa't isa dito sa kabuuang flood control scam, sino-sino ang nagsesecure ng mga mahalagang assets para ipagpatuloy yung mga krimen na iyon. So I think we have yet to establish how important their testimony is, but at the very least, it's interesting at hindi pa kumokontra sa ibang mga testimonya at ebidensyang narinig namin. Ma'am, sa mga susunod na hearing ay ipupursue itong issue na to? I may, kasi syempre nung narinig na namin yon sa hearing, patuloy din naming i-research yon. And ma'am, sa minority report po kasi sinabi na si former speaker ay either complicit with the crooks or negligent in his job. Either way daw po, he remains liable. Do you share the same opinion doon sa minority? Leadership has greater responsibility talaga. And kaya rin sinimulan at ipinagpapatuloy ng Blue Ribbon ang investigasyong ito. So that principle is shared among all the members and of course the leadership of the committee. And ma'am, if ever nga na may formally na, formally ma-file itong minority report na to, would you be willing to support it? Or paano po ba dahil you're part of the majority, you will just be fully
you will just fully agree with the committee report, or may chance pa rin that you will support this minority report, considering that you share the same principle pagdating dun sa stand nila with the former speaker? Again, the whole committee, led by the chair, shares that principle na of command responsibility. Kaya nga, blue ribbon siya, di ba? Kasi nag-iimbestiga ng misfeasance, malfeasance, at non-feasance sa pagtupad ng mga tungkulin naming nagtatrabaho sa gobyerno. So, first things first, tulad ng anumang komite na mag-iimbestiga, magda-draft ng committee report, yung leadership. Iikot sa bawat isa naming mga miyembro. At dun muna akong magbibigay ng comments sa findings at recommendations. Tapos kung mag-submit ang minority ng minority report, of course, the majority led by the leadership will consider it and magdidesisyon kung tulad nung nakaraang karanasan namin ni dating Senator Coco, ia-attach ito sa committee report. Timeline lang po, nabanggit po kasi ni Senator Ping na baka raw po by the resumption of session ay may committee report na. May update po ba on the timeline considering na may mga bagong issues that were discussed sa last hearing? Wala pa naman akong firm update kung kailan ang susunod na pagdinig dahil suspended pa lang yung hearing at kung ano yung final timetable para dun sa pag-generate ng committee report. So I'll wait to hear from the chair. Ma'am, considering na tuloy-tuloy na yung investigasyon ng Ombudsman, ng DOJ, may mga nakasuhan na ho sa Sandigan Bayan, may mga nakakulong na, do you think it's about time na tapusin na rin ang investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee, or dun sa mga nagiging development sa tingin nyo dapat pang ituloy dahil nakakatulong ang Blue Ribbon Committee sa investigasyon ng DOJ at Ombudsman? Oh, definitely nakakatulong ang Blue Ribbon and gaya ng naranasan natin many times before, pwede namang at nagpapatuloy nga ang isang investigasyon kahit ongoing na rin yung case build-up, yung filing of charges, yung pagdidinig ng mga kasong ito sa korte hanggang pa sa pagpapakulong ng mga mapatunayang guilty. Naranasan din namin yan paulit-ulit sa Senate Committee on Women. So definitely, lalo na no different for the Blue Ribbon. Kung kailan magdidesisyon ang Blue Ribbon na mag-adjourn na at mag-finalize na ng committee report, all of those, kung ano yung inabot naming findings and recommendations by then, will remain useful dun sa side naman ng executive. At kung ano pang mga issue na maaaring gusto naming i-follow up beyond the ending of the Blue Ribbon investigation, ay pwede pa rin naming i-submit bilang mga resolution sa mga respective committees dito sa Senado. And I look forward to that kahit sa Senate Committee on Health. Ma'am, yung existence ng Independent Commission for Infrastructure, yung ICI, useless na ba? Considering na hindi na rin nag-appoint ng kapalit ang Pangulo dun sa mga nagsipag-resign na miyembro ng ICI. It's about time ba na i-abolish na yung ICI? Yung original na sense ko sa ICI ay hindi dapat i-abolish or lalong pahinain. Kaya nga, isa ako sa mga nag-file dito sa Senate ng bill para palakasin ito, bigyan ng mas malakas na mandate, bigyan ng klarong budget. So, it would be regrettable. It is regrettable na hindi nag-appoint si Presidente ng mga dagdag na commissioners kapalit nung dalawang nagbitiw. Of course, bukod sa ICI, nag-file din ako at ilan sa amin ng bills para magtayo ng Independent People's Commission para imbestigahan ng kompleto at maayos itong lahat ng mga, hindi lang flood control, pero iba pang public works and even iba pang department projects, no, na sinubukan na rin naming ilagay sa mas maayos sa pamamagitan ng budget process nung nakaraang taon. Kung ano man yung magiging kapalaran ng ICI, we should engage and strengthen yung mga different fact-finding bodies na pwede namang magtrabaho parallel sa isa't isa para yun nga, buuin yung kwento ng nangyari at mag-institute ng mga malalakas na reforma. Una, para singilin ang accountability ng lahat ng may sala at pangalawa, para pigilin o at least man lang bawasan in large part na mangyari ito ulit. Okay, Marlon.
Makati na sinasabing nabili ng former speaker. And then isubpoena din yung mga dokumento pertaining to that property and even yung sinasabing broker na nag-arrange ng purchase ng property. I think sa ngayon, nasa wisdom ni Chair Ping kung isasubpoena pa yung dating may-ari. But possibly, it would be worth considering subpoenaing yung documents na cover nung trail nung exchange of ownership of the property. So possibly including the brokerage documents as well. How about si Maynard Ngu and then former Yusek Traije Bolivar, hindi rin po masyadong natanong as pointed out by even netizens yun ang sinasabi, bakit hindi masyadong natanong regarding doon sa previous testimony ni Yusek Bernardo na siya mismo at sa si Olivar yung nagkikita para mag-deliver ng pera ng mga kickbacks. Pwede pa silang tanungin pa sa susunod na pagdinig. So sa tingin nyo, last hearing, hindi masyado sila natanong, ma'am, na pursue yung mga issue against them? So that's why sa susunod na pagdinig may pagkakataon pa rin. Okay, Amor. Po ulit kay former speaker, you mentioned po kasi na bukas yung Blue Ribbon Committee dun sa pagdalo niya. Pero he was invited, I think, last year, pero hindi nga po siya dumalo. So paano po kaya siya makocompel in a way to attend, considering na may interparliamentary courtesy? So exactly, dahil sa interparliamentary courtesy, hindi pa ginagawa na, 'di ba, isubpoena or mag-show cause lalo na. So at least na-express ko na yung understanding ko ng disposisyon ng komite na dahil nabanggit ulit yung pangalan nila, there's still that standing invitation and opportunity para dumalo sila sa pagdinig, magsalita doon because the invitation still stands. Okay, Maan. Ma'am, isa na lang ako. Ma'am, yung ledger lang, paano nyo pa po siya makukuha from Curly Descaya? Ano pa po yung moves left for you to get it from him? Well, umaasa ako dun sa sinabi ni Chair Ping na gagawa siya ng paraan to solve this problem. Ibig sabihin, to procure the ledger na nung una, umuo na siya sa utos ng chair na isasubmit niya, si Curly Descaya. Biglang nung nakaraang hearing, ang dami na namang pagdadahilan at paglipat ng responsibility to do that, no, sa DPWH. Yes, nasabina na. That's why. So, kumbaga, in violation na si Curly Descaya ng sabina na iyan. So, on the one hand, habang nagmamatigas siya sa Blue Ribbon, lalo siyang palayo na siguro, no, sa pagkonsidera ng DOJ ma-admit sa Witness Protection Program. Ma'am, anong tingin nyo? Bakit ayaw niya isubmit? May pinoprotektahan kaya siya? Kaya ayaw niya isubmit yung ledger? Yeah, I think any concealment or withholding of evidence ay attempt para mag-conceal ng something or someone. Bakit yung mga taong 2016 to 2022 ay ayaw nilang ibigay ang ledger? Ang dali nila at unang ibinigay yung 2022 to 2025. But that's just 1/3 of the whole story na iniimbestiga ng Blue Ribbon. Hindi lang yung unang 3 taon itong administrasyon, pati yung buong 6 na taon ng nakaraang administrasyon ay kailangan para mabuo yung kwentong ito ng flood control scam. And then, as chairman ng Committee on Health, ma'am, kontento ka ba na yung about 51 billion pesos para doon sa medical assistance for indigent and financially incapacitated patients ay nasa kamay ng Department of Health? According to Doc Tony, parang baka daw better kung ilipat ito sa PhilHealth. At possible pa ba yun considering na-approve na yung GAA for 2026? So of course, by now, ginagastos na ng gobyerno, ng executive yung na formulate naming budget para sa taong ito. So we have to move forward. Kung ano yung wins natin, lalo na para sa health budgets, both DOH and PhilHealth, kasi bukod dun sa 51 billion para sa MAIFIP, sa DOH, andun din yung about 16 billion mula dun sa originally overpriced DPWH budget na ilipat namin sa PhilHealth bilang ang partial pambayad utang ng executive sa PhilHealth. We will pursue that track
in the next years dahil mayroon pa ring malaking pagkakautang ang gobyerno sa PhilHealth. But as far as the MAIFIP is concerned, ang urgent call ko talaga sa Department of Health ay klaruhin nila at gawing mas madali, hindi mas mahirap yung bago nilang guidelines na fino-formulate tungkol sa MAIFIP. Dahil habang yan pa rin ay isang inaasahan ng ating mga kababayan at pasyente, wag nilang lalong pahirapan. And in the meantime, nagtatrabaho pa kami sa isang panukalang batas. It's now in the period of interpellation at handa akong tumanggap ng mga tanong dito. Ito yung Medical Assistance Program, Universal Healthcare Medical Assistance Program Bill, kung saan mas bibilisan pa, mas padadaliin pa yung pag-access ng pasyente at pamilya sa medical assistance. Isang tao na lang kailangan nilang kaugnayan, yung medical social worker sa bawat ospital. Hindi na nila kailangan dumaan sa aming mga legislators. Doon na lang sa medical social worker, pwede silang humingi ng assistance, maibibigay sa kanila within 72 hours, doon din sa ospital kung saan sila or yung pamilya nila ay nakakonfine. Wala kang concern, ma'am. Ini-implement na pero wala pang guidelines yung DOH Well, pagdating sa MAIFIP. Standing program naman nila ngayon, yung MAIFIP. No? So, sinabi lang nila na hindi na pwedeng mga politiko ay mag-issue ng guarantee letters. So, nag-formulate sila ng bagong guidelines. Sana mabilis nilang mailabas ito at ito'y maging klaro at mas madali para sa pasyente. Para, yun na nga, para mas madali at klaro, hindi nakakalito para sa mga kababayan natin. Maka-access pa rin sa MAIFIP sa ngayon. No? While we are working on a mas simple at mas mabilis pang system na doon na lang sa loob ng bawat ospital ma-access nila sa medical social workers. Ma'am, by Monday, back to na kayo, work. Yes. May session na. Yes. So, ano yung sa tingin nyo ang dapat na pagtuunan ng pansin at bigyan priority ng Senado pagbabalik ng session? At sa part nyo, ano yung mga pet bills nyo na gusto nyo maipursu pag nagbalik ang session? Well, excited talaga ako sa resumption of session. For one, dun sa Committee on Health, may dalawa na po kaming bills na handa na para sa approval on third and final reading. So, ito yung HOSIP, no? That's one of them. Health outreach for seniors and indigent patients. Na ang layunin niyan, makapag-extend ng assistive devices, pati wheelchairs at iba pa sa ating mga senior citizens at pinakamahirap na mga kababayan dun mismo sa kanilang mga bahay or mga barangay na hindi na nila kailangan pumunta pa sa mga ospital or kahit health centers. At yung pangalawang malapit na harinawa maisabatas ay yung lupus prevention and treatment bill. Opo. Na sa pamamagitan niyan magkakaroon na ng programa ang DOH para i-detect at i-treat ang lupus and other autoimmune diseases at kasabay ay i-cover ng PhilHealth yung detection yung at least yung testing at detection nito. So dagdag po doon, so excited ako, yung Committee on Health has been very active. Continue to be very active sa nakaraang 4 na buwan na nakabalik ako bilang chair. We also have a number of bills na nasa period of interpellation. Dalawa yon, di ba? Yung isa ay yung nabanggit ko kaninang Universal Healthcare Medical Assistance Program Bill. So handa na akong tumanggap ng interpellation dyan. May isa pang mas advanced na nasa period of amendments. So, handa na akong tumanggap ng proposed amendments dyan at yun yung geriatric. Yun yung Philippine Geriatric Center. So, exciting kasi ibig sabihin, kapag nakausad na sa period of amendments and kapag maging batas na ito, magkakaroon na ng ospital ang ating mga lolo't lola na nakatutok talaga sa kalusugan nila at sa pagpapagaling nila kung sila'y may karamdaman. And aside from UHC Medical Assistance Program, yung isa pang bill na nasa period of interpellation ay yung anti-hospital detention bill. So, kapatid ng naipasa na nating anti-hospital deposit law, ito naman ay para pagbawalin na i-detain
ang isang pasyente na i-discharge na dapat dahil lang hindi pa niya ma-settle kompleto yung bill niya. And under that law, kapag naging batas, bawal na rin i-detain yung kapamilya, kamag-anak, yung carer, pati baby na bagong panganak, or kung namatay yung pasyente, yung kanyang mga labi. May na-miss pa ba akong bills? Ay, yung HOSIP, yun yung kaninang ready na for approval on 3rd. Meron pa ba? Or yun na ba yun? So ma'am, lahat yan may counterparts sa House of Representatives. Yun ang chine-check namin ngayon. Oo, kasi yung iba, meron. So, masaya. Pero yung iba na wala pa or nasa earlier stages of legislation, so kailangan ko mag-follow up sa counterpart ko sa House na sana magsabay na ito, yung kaming dalawa. Okay. May follow up? Okay. Hello. Hello, ma'am. Hello. So one of the LEDAC measures is the amendments to UHC. Yes. May timeline na po ba ito when the committee is thinking to pass to consolidate and pass the bill po? Wala pa kaming timeline because ngayon pa lang, finally, mako-convene ko yung Congressional Oversight Committee on the Universal Healthcare Law. So, napaka-importanting magiging proseso yan. I-evaluate namin kung paano na-implement so far ang Universal Healthcare Law. Ano yung mga naging health outcomes niyan para sa ating publiko. And then, meron ba kaming dapat i-amend sa mga provisions nito? Meron ba kaming dapat i-oversee ng mas mahigpit na implementation? Magkakaroon din ng input itong COC sa Universal Healthcare Law, pati sa budget engagements namin later this year, kaugnay ng DOH at saka PhilHealth. So, very excited din ako para sa prosesong iyon. As soon as possible, isi-schedule lang namin. Pero nung nakaraang taon, napakonstitute na po namin yung Senate contingent. Actually, at that time, we were just waiting para i-elect din ng House ang contingent nila sa Congressional Oversight Committee na ito. Possible po ba to pass this measure within the year? Yeah, it would be possible. The thing is to start and then proceed at a good pace. Ma'am, after this kapihan, merong hearing ang Senate Committee on Women Yes. about the Sundays and propose, ano nga ba yun? Tukol sa Proposed amendments sa Safe Spaces Law, tapos yung Sandy's Bill. and then OSAIC. Sorry. OSAIC yung unang agenda, no? Or Safe Spaces? Nalito na ako. Sorry, nalilito ako minsan sa mga bills. OSAIC. Sorry, I stand corrected. So, yung unang agenda mamaya sa Senate Committee on Women hearing ay yung amendments to the anti-OSAIC, si SAIM Law, at saka yung Sandy's Bill. Specifically, ano po yung amendments doon sa OSAIC na pag-uusapan? Yung amendments na tinitignan namin, reflected din syempre nung resource person. So may mga itatanong pa kami sa private sector, sa mga tech providers, of course sa ating mga law enforcers, and then sa mga child rights advocates. Nasuspend ko lang kasi yung pagdinig sa amendments to the OSAIC law at that time, last time, pero nakapag-technical working group na rin kami. So, kumplituhin lang namin yung process para ma-adjourn na yung pagdinig doon. So, magda-draft na ng committee report, ma'am? Yes. Okay. Marlon? Nabanggit niyo po kanina, doon po kayo ng birthday ni Attorney Lacson. Yes. Birthday din po ngayon ng Miss Tan ninyo. Meron pa bang celebration invited? Birthday doon ng Miss Tan ninyo. Senator Bato. Di ko natignan yung aking calendar. So, ano yung tanong? Sorry? Baka invited din po kayo sa celebration. Hindi ko alam kung may celebration. Wala pa naman akong So, hindi niyo pa invitation. binate. At salamat sa paalala. Minsan nalilate akong tumingin sa calendar kasi nandun yung mga birthday ng mga colleagues ko dito sa Senate. So, para mabati ko. Pero ma'am, do you support the stand of Senator Ping Lacson na the mere fact na mukha namang wala pa talagang warrant of arrest, mas makabubuting pumasok na muna si Senator Bato de la Rosa? I see the logic dun sa dun sa sinabi niyo ni Senator Ping. So wala na siyang dapat pang ikatapot kung pumasok, ma'am, di ba? We cannot legislate emotion, so kung kinatatakot or hindi, basta yung sa sinabi ni Senator Ping, pwede na yun sa akin. Okay? No more? Ay, okay. Then, Yes.
hindi nagpapakita dito sa Senate? Minessage ko siya ng pasasalamat sa Christmas gift. Sumagot naman, ma'am. Hindi. Ay, hindi. Nasin naman yung... Sure. Nasin po. Yes. Nung Pasko. At least may gift pa siya noon, ma'am. Yes. Okay, Mean, about... Kaming lahat siguro. Okay. Daniel, wala ka ng tanong about Senator Bato? Okay. Mean. Ma'am, yung final lang na first impeachment kay PBBM, alam namin, syempre, if ever umakyat, magiging senator Exactly. judge kayo. But at least nabasa nyo na po ba yung grounds? At kasama po kasi doon yung about sa di umano'y drug use. Siyempre, hindi ko pa nababasa yung final kasi sa House ang jurisdiction niyan sa ngayon. So, hindi ko pa alam yung grounds. And gaya ng nabanggit nyo, kung umakyat yan dito sa Senate, handa akong gumanap ng tungkulin bilang Senator Judge na i-consider ang anumang evidence na i-offer nung impeachment complaint na iyan at magdesisyon, bumoto, batay sa evidence na yon. Almost sure daw kasi na may magre-refile din kay VP naman. Possibility na dala-dalawang impeachment ang asikasuhin ng Senado po. Well, anything is possible. Kung parehong mag-prosper yung dalawang complaints sa House, then magiging dalawa yung tungkulin namin dito or dalawang impeachment trials. So, ma'am, ano yung nakikita mong implication sa stability at economy ng bansa kung dalawang highest leader of the land ang may impeachment case, ma'am? Well, of course, hindi yan ideal situation, but ang prinsipyo din naman sa puso ng anumang impeachment complaint, kung umabot dito sa Senate, ay na nag-pass ng judgment ang House na anong language nila, yung sufficient inform and substance, na may humihingi talagang mamamayan ng accountability on the part of public officials. And nobody can quarrel with that principle of accountability of public officials. Kahit po ang usapin ng stability or yung attractiveness ng economy ay nakasalalay din sa perception, unang-una nating mga Pilipino, and then pati ng international community, na may transparency and accountability, that aspect of good governance sa loob ng bansa. So, although it's not an ideal situation, kung magkaroon man ng dalawang sabay na impeachment trials, tungkulin yan ng Senado. And in the longer run, kung ma-resolve or magsara yung dalawang trials satisfactorily or properly, in the long run, it should contribute sa pag-unlad ng ating bansa. Ma'am, yung articles of impeachment against BP na nakakiyat dito sa Senate, hindi na-actionan forthwith under the former Senate leadership. Ngayong bago na yung liderato, under the leadership of SP Soto, ano yung na-expect ninyo, ma'am? Sinabi na ni SP yon. Sabi niya, forthwith. So makakaasa ang publiko na ma-actionan yun forthwith. Yes, kung umabot yun dito, yun ang pangako ni SP Soto sa ngalan naming lahat na agad naming tatrabahuin. May iwasan na yung napakarami yung debate on the issue, di ba? Yung dami yung pinagbotohan, debate. Well, I think yung dapat na proseso sa Senate sa isang impeachment trial ay nakalatag naman na. And then, yun, yung nasaksihan nyo nung nakaraang taon, mag-formulate kami ng rules and constitute as a court. So, gagawin namin ang aming tungkulin. Okay, last question from Mean. Okay. Ma'am, sorry, pero may usapan na po kayo, mga senador, dun sa scenario ng possible two impeachment cases reaching the Senate? Wala pa naman. Kasi nagsimula yung mga filing nitong adjournment. So, wala pa kaming pagkakataon na sama-samang pag-usapan ang malamang individually iniisip na namin kung paano i-approach yung trabaho. Okay, no more? Wala na? No more? On that note, thank you so much, Senator Maraming Risa salamat din sa inyong Ontiveros. lahat. Oy, picture